Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Napakabuti po ng ating Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. At yan ay totoo. Amen. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Amen. Pwede po ba tayong manalangin? Ama, salamat po sa pagkakataon na nasamba ka namin. At alam namin nagbigay ito ng lugod sa iyo. Panginoon, salamat po, Panginoon. Bagamat hindi kami mga perpekto, Panginoon, pero inibig mo kami, Panginoon. Salamat, tanggap mo kami, Panginoon. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng salita mo. Buksan mo ang aming mga puso't kaisipan. Narito man o nasa online, Panginoon, madama, Panginoon, ang presensya mo, Panginoon, at ang kapangyarihan ng salita mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri. Sa iyo po ang pasasalamat sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Bagamat may iilan tayo ngayon uli. Maraming may sakit, no? Nagpaalam. Mas mainam na magpahinga po muna kaysa... Alam naman ng Diyos yung puso ng bawat isa sa atin. Amen. Amen. Meron po may karamdaman, mamaya ipanalangin po natin. Amen. Kung mayroon po kayong mga Bible, naniniwala ako, mayroon kayong Bible. Meron po ba kayong mga Bible? Makibukas po kayo sa akin sa Roma 5, 1 hanggang 11. Medyo mahaba po yan. Ano po? Ang sabi po dyan, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kalwalatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang kahirapang ating tinitiis dahil alam nating nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sapagkat noong tayo ay mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matawid. Kahit na maaring may manghas na gumawa niyon alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayong mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang iyan, tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Ito po'y may pamagat. Ang pag-ibig ng Diyos. Gutom na gutom ang tao sa pag-ibig. Magkasintahan man, naghahanap ng pag-ibig galing sa kanilang minamahal. Ano daw yon? Sabi, magkasintahan man, naghahanap ng pag-ibig sa kanilang minamahal. Tandaan niyo yung mensahe natin noon? You don't bring me flower anymore. You don't bring me flower. Di ba? Naghahanap kasi ang mga magkasintahan para sa kanilang minamahal. Ang mga bata, naghahanap ng pag-ibig sa kanilang mga magulang.
Marami pong mga bata ngayon, hinahanap ang kanilang mga magulang. Hinahanap ang kanilang mga nanay, hinahanap ang kanilang mga tatay. Yang ilan may katwiran, naghahanap buhay ako para sa iyo, anak. Na po? Pero mas kailangan po, bagamat tama na maghanap buhay tayo, pero kailangan ipadama natin sa ating mga anak o sa mga bata ang ating pag-ibig. Dahil maraming bata ngayon ang naghahanap ng pag-ibig ng kanilang mga magulang. Ang magulang din, naghahanap ng pag-ibig sa kanyang anak na inaruga. Ano ang ulitin ko? Ano yung sinabi ko? Ang mga magulang, naghahanap ng pag-ibig sa anak na kanyang inaruga. Dahil marami ng mga anak ngayon, hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa kanilang mga magulang. Madalas itong naririnig sa akin kung kailan inililibing o nakaburol ang magulang, tsaka kung ano-anong magagandang salita ang maririnig, samantalang hindi na maririnig ng magulang yung kanilang magagandang sinasabi sapagkat patay na. Bakit ko sinabi ito? Dahil maraming magulang ang naghahanap ng pag-ibig ng sa kanyang mga anak. Mapalad ang mga magulang na mayroong anak na nagsasabi at nagpapadama sa kanila ng pag-ibig. Ngunit marami ngayon, mga magulang hindi na nakakaramdam ng pag-ibig sa kanilang mga anak. Maraming mga bata hindi na nakakaramdam ng pag-ibig sa kanilang mga nanay at sa kanilang tatay. Iniiwan pa nga. Maraming mga nagmamahala, nagtataksil sa isa't isa. Kaya't uhaw, gutom ang tao sa pag-ibig. Ang lahat ng naghahanap, ang lahat ay naghahanap ng pag-ibig. Pero ngunit saan nga ba magmumula ang tunay na pag-ibig? Dahil ang tao, may limitasyon ang pag-ibig ng bawat isa sa atin. Kahit gaano natin maipadama ang pag-ibig natin sa isa't isa, mayroon itong limitasyon. Ang lahat daw ay naghahanap ng pag-ibig. Pero muli ang tanong, saan nga ba magmumula yung tunay na pag-ibig? Magsisimula ito kapag naintindihan natin ang pag-ibig ng ating Ama sa Langit. No? Magsisimulang mauunawaan natin kung paano nga ba tayo kailangang umibig sa ating kapwa. Hindi natin maibibigay ang pag-ibig natin sa ating kapwa kung hindi muna natin mauunawaan kung paano tayong inibig ng Diyos. Kaya't napaka-importante na maunawaan ng bawat isa sa atin kung paano tayong inibig ng ating Panginoon Diyos. No? Kanino nga ba magsisimula ito? No? Nagsisimula ito kapag naintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos o ng Ama natin sa langit. Pagkatapos niyan, matututunan daw nating ibigin ang ating kapwa. Matututunan nating ibigin ang isa't isa. Ang sabi nga ng 1 John 4:8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya't napaka-importante na maunawaan muna natin ang pag-ibig ng Diyos. No? Upang magkaroon tayo ng pag-ibig sa ating kapwa. At kapag hindi ka marunong umibig sa iyong kapwa, hindi ka sa Diyos. Ulitin ko, hindi ka sa Diyos. Bakit? Kasi ang sabi diyan, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Kaya natin nakukuhang umibig kasi kilala mo ang Diyos. At kilala mo ang tunay na pinagmumula ng pag-ibig, ang ating Panginoon Diyos. Taas ang kamay, nakilala nila ang pinagmumulan ng tunay na pag-ibig. Amen, ang Diyos. Gaano nga ba kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin? No? Yun ang tanong, gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Ang ating Ama sa Langit. Gaano nga ba kalaki ang kanyang pag-ibig? Una, tinubos tayo ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Anong sabi? Tinubos tayo ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Roma 5:1 hanggang 5. Ang sabi,
sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Anong sabi doon? Napawalang sala tayo sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Dahil ba sa ating kawang gawa? Hindi. Ang sabi diyan, sapagkat napawalang sala tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. Amen? Dahil daw yan sa ating pananampalataya kay Kristo. Kaya tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang ito'y sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuo sa atin mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Amen. Tinubos tayo ng pag-ibig ng Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos upang maging posibleng matanggap natin ang kanyang pag-ibig? Una, itinuring tayong mga matuwid. Hindi naman tayo matuwid Matuwid pa tayo mga kapatid? Kaya nga sabi, sapagkat napawalang sala tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng faith, nang makilala natin si Kristo. Hindi tayo napawalang sala dahil sa ating mabubuting mga ginagawa, kundi napawalang sala tayo saan? Dahil sa ating pananampalataya. At dahil sa pananampalataya na ito, itinuring tayo ng Diyos na isang taong matuwid. Natandaan nyo noon, gumawa ka ng mabuti. Pagdating sa langit, itong kasabihan, di ba? Nakakwento yun. Pagka gumawa ka sa langit, mayroon timbangan doon, titimbangin. Kung mas malaki yung ginawa mong mabuti at ginawa mong masama. Kapag mas malaki yung ginawa mong mabuti, pupunta ka sa langit. Pag mas malaki yung ginawa mong masama, pupunta ka sa apoy ng impyerno. Ito po'y isang, hindi totoong kwento. Ito po'y kwento lang. Walang timbangan doon. Hindi titimbangin yung ating kabutihan doon at yung ating masamang ginawa. Ang sabi, pinawalang sala tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ginawa tayong matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa pamamagitan ng faith mo kay Jesus. Amen? Justified, pinawalang sala sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kapatid, pinawalang sala ka na ba ng Panginoon? Dati, makasalanan tayo at nakaumang ang puot ng Diyos laban sa atin. Nung hindi ka pa nananampalataya kay Kristo, nung hindi mo pa siya tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas, ang sabi, nakaumang daw ang puot ng Diyos laban sa atin. Alin ang nakaumang? Yung puot. Bakit? Kaaway ka ng Diyos. Kaaway ako ng Diyos. Bakit? Hindi ako nananampalataya sa Kanya. Amen? So may nakaumang. Ano yung nakaumang? Puot. Puot ng Diyos laban sa atin. Napaka-imposible para sa atin na makatanggap ng pag-ibig ng Diyos sa ganoong kalagayan. Alin? Yung hindi tayo nananampalataya sa ating Panginoon. Napaka-imposible na tayo ay makatanggap ng pag-ibig ng Diyos. O nga naman, paano mo mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos kung hindi ka nananampalataya sa Diyos ng pag-ibig? Sa Diyos na nagbibigay o pinagmumula ng pag-ibig, hindi ka sumasampalataya sa Kanya. Paano ka makakatanggap o paano mo mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos? Napaka-imposible na makatanggap tayo ng pag-ibig ng Diyos
kapag tayo ay wala sa Diyos. Amen? So ngayon, tanong, nasa Diyos po ba tayo? No, napaka-imposible daw na makatanggap tayo ng pag-ibig ng Diyos sa ganoong kalagayan. Ngunit, nang mabayaran ni Jesus, nang mabayaran ni Jesus ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. Tingnan ninyo, sino nagkasala? Tayo. Ngunit ang sabi, ngunit nang mabayaran ni Jesus ang kaparusahan ng ating mga kasalanan, na buksan ang daan upang makatanggap tayo ng kanyang mga biyaya. Nabuksan daw yung daan upang makatanggap tayo ng biyaya sa pamagitan ng ng si Jesus ay bayaran ng ating mga pagkakasala. Kung ngayon, maari na tayong magalak sa kaluwalhatian ng Diyos at magsaya sa kabila ng ating mga tinitiis dahil sa sinabi ng banal na Espiritu ay ganito, sabi ng 3, verse 3 hanggang 4. Ang sabi, hindi lamang iyan, ikagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtiyatiyaga at ang pagtiyatiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Kapatid, magalak tayo kapag dumadaan tayo sa mga tiisin. Mayroon ba tayong mga tiisin ngayon, mga kapatid? Mayroon bang mga nangyayaring ganyan? Tinuturuan tayo ng Diyos. Alam niyo ba, pag dumarating ang mga bagay na ito, mayroon layunin ng Diyos. Kasi nagtuturo ang Diyos. Ang lahat ng ito ay may layunin. May layunin. Nangyayari ito dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Binibigyan tayo ng pag-asa ng ating Panginoon. Bakit nga ba tayo dumadaan sa mga problema at pagtitiis? Kapatid, anong pagtitiis mo ngayon? Iba-iba ang ating pagtitiis. Iba-iba ang ating mga suliranin. Pero lahat ng yan, may layunin ng Diyos at sabi ko nga, may itinuturo ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? May itinuturo ang Diyos sa bawat isa sa atin. Yan ang Diyos. Nagtuturo siya sa bawat sitwasyon na nagaganap sa bawat isa sa atin. Bakit? Kasi nga mayroong bunga. Ang sabi, hindi lamang iyang ikagalak daw natin ang kahirapan na ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtiyatiyaga. Kapag tayo may mga tiisi, nagbubunga daw ito ng pagtiyatiyaga. At kapag mayroon tayong pagtiyatiyaga, nagbubunga ito ng mabuting pagkatao. Yung pala yun. Kaya pinaintulot ng Panginoon yung mga suliranin na dumarating sa atin upang magbunga ng pagtiyatiyaga at ang pagtiyatiyaga ay magbubunga ng pagiging mabuting tao. Ang tanong, gusto ba ng Diyos na tayo mabuting tao? Amen. Mga kapatid, hindi lamang matatapos ang pagtanggap natin kay Kristo dahil sa ating lamang pananampalataya. Kasunod ng ating pagsampalataya, hanapin ng Diyos yung katangian ng isang mananampalataya. Kaya pinadadaan ang mga mananampalataya saan? Sa problema, sa mga bigatin sa buhay, upang tayo'y matuto. Magtiyaga, magtiis. At ito daw ay nagbubunga ng pagiging mabuting tao. Mabuting pagkatao. Ugali, karakter, ang binubuo na ng Diyos. Kapag tayo'y natututong magtiis sa ating mga suliranin, kapatid, bawat suliranin na dumarating sa atin, parte ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano daw? Bawat suliranin, parte ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Oo. Kasi natututo tayo. At kapag natuto na tayo, nagiging mabuti tayo lalong tao. Amen? Yun daw pagtitiis. Yung pagtiyatiyaga.
nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Nagkakaroon tayo ng pag-asa. Ito naririnig rin sa akin. Minsan kapag yung consuming na ako, wala nang pag-asa yata yan. Wala na yatang pag-asa yan. Oo, kapatid. Sa tingin natin, tila walang pag-asa. Kaya pala tayo pinararaan ng Panginoon sa pagtsatsaga, pagtitiis, upang mabuo yung ating mga pag-uugali. At kapag nabuo yung ating karakter, kasunod nun, pag-asa. Bawat tao na ating makikitaan natin ng pag-asa. May pag-asa pa yan. Amen? May pag-asa. At ang sabi, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Yan ang unang pagpapadama ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa atin. Pinawalang sala tayo ng ating Panginoon. Di po ba't ang buti ng Panginoon? Pinawalang sala na tayo. At sa pagpapawalang sala ng Panginoon sa atin, binabago ng Panginoon ang ating mga pag-uugali. Natandaan niyo yung mensahe natin noon, ang mga Kristiyano parang mga puno, pruning, pinuputol, tinatabas ng Panginoon yung mga bagay na hindi kaaya-aya para maging mas kaaya-aya. Kapatid, ang suliranin mo ngayon? Pruning yan. Pagtatabas ng Panginoon para lalong gumanda ang ating mga pag-uugali. Amen? Parte yan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano tiisin mo? Ano tiisin mo? Kapatid, may layunin ng Diyos. At ang pinakamaganda, ano man ang ating pinagdadaanan, ipagpasalamat natin sa Diyos. Panginoon, anumang itong nagaganap sa amin, ang mahalaga, pinawalang sala mo na kami. Anumang oras kunin ng Panginoon ng ating buhay, pinawalang sala na tayo ng Panginoon. Amen? Dito kasi sa lupa, napakaraming pagtitiis. Talaga tayong pagdaraanan. Pero ang pinakamasarap doon, alam natin, pinawalang sala na tayo ng Panginoon. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Pinawalang sala ka ng Panginoon. Hindi ka naman karapat dapat doon. Hindi naman ako karapat dapat doon. Pero pinawalang sala ka ng Panginoon. Pangalawa, inalay niya ang kanyang buhay alang-alang sa mga taong makasalanan. Taas ang kamay ng mga makasalanan. Biro nyo, inalay ng Diyos ang kanyang buhay alang-alang sa mga taong makasalanan. Ikaw yun, ako yun. Di po ba? Damayin nyo ngayon ang pag-ibig ng Diyos. Di ba lahat tayo makasalanan? Pero tignan ninyo, inialay niya ang kanyang buhay. Hindi dahil matuwid ka. Hindi dahil gumagawa ka ng mabuti. Hindi dahil nagkakawang gawa ka. Makasalanan tayo. Amen? At doon sa gitna ng ating kasalanan, ang sabi, inialay niyan Diyos ang kanyang buhay. Roma 5:6-8. Ang sabi, sapagkat nung tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Ang sabi diyan, mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ang sabi, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating nung tayo ay mga makasalanan pa. So namatay si Kristo sa gitna ng ating
dahil sa pagkakasala ng tao. Lahat walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. No? Bilang mga taong makasalanan, wala tayong kalaban-laban at wala tayong pag-asa. Wala tayong magagawa upang makaligtas sa puot ng Diyos. Dahil wala tayong magagawa, ang Diyos na ang nagkusa upang lumutas ng ating mga problema. Siya na. Kailan nangyari ito? Sabi ng verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan. No? Namatay siya nung tayo ay makasalanan. Hindi dahil tayo ay matuwid, kaya siya namatay sa atin. Kaya sabi, maaring mayroong mga has na mamatay alang-alang sa isang taong matuwid. Pero yung mamamatay ka para sa isang taong makasalanan, di po ba? Meron bang gagawa noon? Tanging ang Diyos. Amen? Tanging ang Diyos. Kahit nung tayo pa ay madumi sa pagkakasala, kahit nung hindi pa tayo kaibig-ibig, minahal tayo ng Panginoon. Hindi naman talaga tayo kaibig-ibig, hindi tayo kamahal-mahal, pero minahal tayo ng Diyos. Inibig tayo ng Panginoon. Pinadama niya yung napakalaking pag-ibig ng Diyos. Nung kailan? Nung siya'y namatay sa gitna ng ating pagkakasala. Hindi naman siya bumaba dito dahil mabuti ang tao. Hindi naman niya inalay ang kanyang buhay dahil mabuting tao upang parang ganito, para mapunan yung kabutihan nila. Hindi, walang kabutihang nakita halos eh. Lahat nagkasala, lahat sumuway. Pero sa gitna ng pagsuway, namatay ang ating Panginoon para sa atin. Di po ba't pagmamahal yan ng Diyos? Pag-ibig yan ng Diyos. Inibig tayo ng Diyos kahit nung tayo madumi. Inibig tayo ng Diyos kahit nung tayo hindi karapat-dapat. Alam nyo, pwede nating ihalintulad ang pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig ng nanay, no, sa kanyang anak. Ihalintulad daw pwede nating ihalintulad ang pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig ng nanay sa anak. Ang sabi ng Isaiah 49:15, ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroong mang ina na lumimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. Sino may sabi niyan? Ang Diyos. No? Ang sabi, mayroong bang makalilimot na nanay sa kanyang anak? Hindi kaya niya mahalin yung kanyang sanggol? Ang sabi pa, kung mayroong mang nanay na lumimot sa kanyang anak, pero sabi ni Jesus, ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kalilimutan. Diba? Yun ngang nanay alam niya kapag yung anak nagugutom na, pag yung sanggol. Di po ba? Halimbawa, hindi niya dala-dala. Pag tumulo yung gatas, nagugutom na yung baby ko. Uuwi yan, dali-dali. Bakit nagugutom si baby? Tama ba mga nanay? Di ba? Alam niyo kapag nagugutom na. Pero sabi ng Isaiah, kung mayroong mang ina na lumimot sa kanyang anak, ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kalilimutan. Hindi ko kayo kalilimutan. Ako at ang aking kapatid, no? Kasi nanay ang pinag-uusapan Ako at yung aking kapatid na namatay na. Ay dumaan doon sa panahon na kami ay nagpakarumi. No? Hindi naging maganda buhay namin. Nagpakarumi kami. Alam niyo kung mayroon tumanggap sa amin at umunawa, yan yung aming nanay. Yung aming nanay.
Kahit na pagkarumi kami, kahit ang tingin ng mundo sa amin, marumi kami, makasalanan kami. Pero mayroong umunawa sa amin, ang aming nanay. Pero hanggang pagtanggap at pag-unawa lang ang maibibigay sa amin ng aming nanay. Inunawa kami ng mami ko. Tinanggap kami kahit kami makasalanan. Hanggang doon lang magagawa niya. Bakit? Tao rin siya. Hanggang pag-unawa ang maibibigay, at hanggang pagtanggap lang. Anak ko yan eh. Pero tanging ang Diyos lang ang makapaglilinis ng ating mga pagkakasala. Hindi kami nalinis ng pag-unawa at pagtanggap ng mami ko sa aming mga pagkakasala. Tinanggap lang niya kami dahil anak kami, kasi nga nanay. Pero ang Diyos, inunawa tayo sa gitna ng ating pagkakasala. Tinanggap tayo sa gitna ng ating pagkakasala at hindi lang yan. Tinubos tayo ng Panginoon, hinugasan tayo ng Panginoon ang ating mga pagkakasala. Ang buti-buti ng Diyos, di po ba? Kaya lang, madalas, anong binabalik natin sa Diyos? Ano ginaganti ng tao sa Diyos? Di po ba? Minsan nga, pagpabaliwala pa natin sa Diyos, ang tinatanggap ng Diyos sa atin. Pero ang Diyos, sa gitna ng ating karumihan, tanggap niya tayo. Sa gitna ng ating kasalanan, inunawa tayo ng Diyos. At hindi lang niya inunawa, hinugasan pa. Tutubusin ko siya. Tutubusin ko siya. Alam niyo, hindi tayo walang pag-asa kung tutuusin ang bawat isa sa atin kung hindi tayo tinubos ng ating Panginoon. Kaya may ginawang solusyon ng Diyos. Ano ang solusyon? Kailangan may magbayad. Kailangan may magbayad ng kaparusahan ng ating mga kasalanan. Dahil hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan, binayaran ito ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kapatid, ganyan ka kamahal ng Diyos. Binayaran ng Panginoon ang ating mga pagkakasala. Ang buti mo, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nisip ko nga paano na lang kung hindi binayaran ng Diyos ang ating mga pagkakasala? Naisip niyo ba yon? Tumatakbo tayo, nabubuhay tayo ng walang pag-asa. Nabubuhay tayo papunta saan? Sa apoy ng impyerno. Pinuhin niyo yun, nabubuhay tayo papunta saan? Sa apoy, papunta sa kaparusahan. Pero salamat na lang, mahal tayo ng Panginoon. Inibig ka ng Diyos. Kapatid, inibig ka ng Diyos. Tanong, gaano mo kamahal ang Diyos? Gaano natin kamahal ang Diyos? Ngayon, gaano pa kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Ito yung panghuli. Inibig tayo ni Kristo upang pagkasunduin ang tao at ang Diyos. Kasi ang tao at ang Diyos ay naging magkaaway. Hindi pwedeng magsama ang banal at ang makasalanan. Na ang tao ay magkasala, ang tao ay naging kaaway ng Diyos. Tingnan nyo, no? Ang tao ay naging kaaway ng Diyos. Mabuti na lang, mayroong Panginoong Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay, namatay sa krus upang upang pagkasunduin ang Diyos at ang tao. Ang sabi nga ng verse 9 hanggang 11, ang sabi,
Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayong mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak, at dahil dito tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Amen! Salamat sa Panginoon. Pinagkasundo tayo ng kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Nagpakasakit siya. Parang magkaaway, maging magkasundo. Nakita niyo po kung gaano kabuti ang Panginoon? Pinagkasundo tayo. Pinagkasundo ang tao at ang Diyos. Iniligtas ng pag-ibig ng Diyos mula sa parusa ng kanyang puot. Ngunit dahil pinagkasundo niya tayo, sa kanyang sarili, niligtas din niya tayo sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Sa isang salita, hindi lang tayo iniwas sa kapahamakan sa impyerno, matatamasa rin natin ang isang relasyon sa ating Ama sa langit na puspos ng pag-ibig. Amen? Pero yun, hindi lamang iniligtas ka sa impyerno. Ano yun? Matatamasa natin ang isang relasyon. Tayo anak, inaring anak, siya ang ating Ama. Siya ang ating Ama. Nagkaroon tayo ng relasyon sa Ama, sa langit. At puspos ito ng pag-ibig. Ano ibig sabihin ng puspos ng pag-ibig? Punong-puno. Yung relasyon natin bilang mag-ama sa Ama natin sa langit, puspos, punong-puno ng pag-ibig. Ano yon? Ibig sabihin, sabi ko nga nung pasimula, ang tao nag-ahanap ng pag-ibig. Ang magkasinta naghahanap ng pag-ibig. Ang mga bata naghahanap ng pag-ibig. Ang mga magulang naghahanap ng pag-ibig. Tinugon ng Diyos. Ano yun? Ako ang pag-ibig. Tanggapin niyo ako bilang Panginoon at tagapagligtas. At dahil doon, anong mangyayari? Madarama natin. Bilang Ama natin siya, yung puspos, punong-puno na pag-ibig mula sa ating Panginoon Diyos. Diba, ang buti ng Panginoon. Yan ang Diyos. Kapatid, yan ang Diyos. Puspos ng pag-ibig. At ang sabi, makapamumuhay na tayo na parang nakalulugod sa Kanya. Nang tanggapin natin ng Diyos, si Kristo, makapamumuhay tayo na parang nakalulugod, ang sabi sa Kanya. Dati, nang hindi pa tayo natutubos, paulit-ulit nating sinusubukang maging mabuting tao. Tama po ba? Sino dito ang tumanggap na kay Kristo? Dati, noon, nung hindi nyo pa tinatanggap, ang sabi, paulit-ulit nating sinusubukang maging mabuting tao, pero hindi tayo maging mabuting tao. Tuwing New Year, ano yung sinusulat ninyo? Meron ba kayo sinusulat? New Year's resolution, hindi na ako maggaganito, hindi na ako gagano. Paulit-ulit daw na sinisikap ng tao na tayo ay maging mabuti. Bakit? Kasi alam natin na yung parang ganito, likas sa tao yung meron pa naman tayong angking bait. Kahit hindi pa tinatanggap si Kristo, mayroon ng kabaitan ng tao. Kaya nga paulit-ulit na gustong maging mabuti, kaya lang hindi magawa. Hindi magawa ng tao. Kahit sinusubukan ng tao na maging mabuting tao, ngunit hindi magawa. Hindi nating magagawa. Ang sabi, nagahari pa rin kasi sa atin ang kalikasan ng pagiging makasalanan. At tinutulak tayong gawin ang mga alam nating hindi tama. Di po ba? Laging tinutulak tayo na gawin yung parang yung pagiging kalikasan kasi natin yung kasalanan, pagiging makasalanan . Kaya tinutulak tayong gawin ang mga alam nating hindi tama. Ngunit ngayon, na tayo'y pinagkasundo na ng Diyos, nasa atin na ang buhay ni Kristo Jesus, dapat tayong mamuhay ng puspos ng banal na Espiritu. Nasa inyo na ba
ang buhay ni Kristo? Nasa atin na ba si Kristo? O dapat ngayon namumuhay tayo na puspos ng banal na Espiritu? Punong-puno ka ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Binago tayo at binigyan ng kapangyarihang mamuhay na sagana ng pag-ibig, kapayapaan at kaligayahan. Kapatid, puspos ka ba ng Espiritu Santo? Dapat puspos tayo. At dapat sagana tayo sa pag-ibig at kapayapaan at kaligayahan. At ngayon, mas nagiging makabuluhan daw ang ating buhay. At nagagampanan natin ang orihinal na layunin ng Diyos kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Kapatid, natanong mo na ba bakit ka nilikha ng Diyos? Bakit ka nilikha ng Diyos? Kapatid, nilikha tayo ng Diyos para maging Kanya. Ano daw? Nilikha tayo ng Diyos para maging Kanya. Nilikha tayo ng Diyos para mahalin Siya. Para maging Kanya, para mahalin Siya. Ano pa kasunod? Nilikha ka ng Diyos para mahalin mo Siya. Bisan gusto natin, mahalin lang tayo ng Diyos. Ang Diyos naghahanap rin. Mahalin natin Siya. Amen? Mahalin daw natin Siya. Kaya nga may argumento ang Diyos hindi mo na ako mahal. Ibig sabihin nun, ang Diyos naghahanap ng pagmamahal sa taong pinag-ukulan niya ng pagmamahal. Naghahanap ang Diyos kung paano kanyang minahal. Alam naman ng Diyos, hindi natin kayang pantayan yung pagmamahal niya. Iba yung pagmamahal ng Diyos na iniukol sa atin. Pero kapatid, hinahanap rin naman ng Diyos na mahalin mo Siya. Mahalin natin Siya. Gaano mo Siya kamahal? Kapatid, gaano mo kamahal ang Panginoon? Kaya mo bang ipagpalit ang iyong hanap buhay alang-alang sa Panginoon? Kung sasabihin ng Panginoon, iwan mo ang hanap buhay mo, maglingkod ka sa akin, kaya mo bang ibigay? Hirap niyan. Ngayon, hinihingi ba ng Panginoon? Hindi. Hindi lahat ng mananampalataya hinihingi ang bagay na yan. Natandaan ko, mayroong bagong kumilala sa Panginoon. May may-ari ng isang kumpanya. Nang kumilala siya sa Panginoon, ang sabi niya sa akin, Pastor Romel, iiwan ko na ang aking hanap buhay. Iiwan ko na, sasarado ko na yung kumpanya. Maglilingkod ako sa Panginoon. Sabi ko, diyan ka ba tinawag ng Panginoon? Baka naman hindi. Hindi lahat tinawag para iwan ang hanap buhay. Kami, bilang mga pastor, may mga pastor na naghahanap buhay. Hindi lahat iniiwan ang paghahanap buhay. O, mas magaling ba yung nag-iwan? Hindi. Tawag niya yun Tawag niya yun. Ako, tinawag ako para iwan ko yung aking hanap buhay. Iwan mo yan. Ako magpapakain sa'yo. Iwan mo yan. At kapag nakakaramdam ako ng pagkakapos, nakakalimutan ko yung salita na yun ng Diyos. Naiisip ko uling maghanap buhay. Kaya minsan naiisip ko, noon natandaan nyo, sabi ko, papasok akong driver ng ambulansya. Sabi ko sa kapatid ko, pwede ba ipasok na driver ng ambulansya sa Caloocan? Sabi niya, alam mo kuya, madali. Kaya lang, pastor ka, kuya, pastor ka. Doon ko naalala, may tawag nga pala ang Diyos sa akin. Siya magpapakain sa akin. Amen? Kaya tanong gaano mo kamahal ang Diyos? Gaano mo kamahal ang Diyos? Ako naisip ko, gaano ko nga ba kamahal ang Diyos? Alam nyo, yung hindi pagtitiwala sa salita ng Diyos, pagpapakita na hindi natin siya mahal.
Kasi hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Amen? Nung ako nagduda, kailangan akong maghanap buhay. Kailangan akong maghanap buhay. Kailangan kong pumasok sa ganito. Kapatid, nagpapakita yon ng hindi ako nagtitiwala sa Diyos. At pagpapakita yon, hindi ako nagmamahal sa Diyos. Buti na lang, mayroon akong kapatid. At sabi niya sa akin, Kuya, pastor ka. Pastor ka. At yung isa kong pinsan, nandoon kasi sa rescue. Sabi niya sa akin, Kuya, hindi pwede. Pwede. Kaya lang hindi pwede. Alam mo bakit? Sabi niya, pero niyo tinuruan pa ako. Naturuan ako. Dahil saan? Sa awalan ko ng pagtitiwala sa Diyos. Sabi niya, alam mo Kuya, tingnan mo, may kasama ako tulad mo. Kapag may Bible study, may rescue kami, iiwan niya yung rescue. Pwede pa sa rescue yun, Kuya? Tapos naalala ko, iba nga pala ang rescue ko. Spiritual and rescue. Di ba? Rescuer na yung pastor. Hindi nga pala ako driver ng ambulansya. Pastor ako, pastor. Amen? Kapatid, tinawag ako ng Panginoon para doon. Sabi ko nga kanina kaya nyo ipagpalit ang inyong hanap buhay kung tawagin ka doon. Pag tinawag ka doon, sige. Iwan mo. Bakit? Ang Diyos ang magpapakain. Diyos ang magpapakain. Ay, salamat sa Diyos. Kapatid, nilikha tayo para maging Kanya. Nilikha tayo para mahalin siya. Nilikha tayo para mahalin niya. Nadama mo ba na mahal ka ng Diyos? Ulitin ko, nadama mo ba na mahal ka ng Diyos? Alam nyo, hindi lamang sa mga pagpapala, hindi lamang sa pagpapagaling sa ating mga karamdaman, yung pag-ibig ng Diyos. Ang pinakamalaking pagpapadama ng Diyos, mahal tayo ng Diyos nang siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, tinubos tayo sa ating mga pagkaasala. Amen? Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng ating Ama sa langit. Kahit hindi pa tayo karapat-dapat na ibigin, kahit pa ulit-ulit natin sinasaktan ng Diyos, ulitin ko, kahit pa ulit-ulit nating sinasaktan ng Diyos, iniibig pa rin niya tayo ng lubos. Purihin ng Diyos dahil siya ay Diyos na puspos ng pag-ibig. Purihin ng Diyos. Puspos siya ng pag-ibig. Amen? Pwede po ba tayong tumayo? Narinig niyo yung kanina. Kahit paulit-ulit nating sinasaktan ng Diyos, mahal pa rin tayo ng Diyos. Kahit paulit-ulit na nararamdaman ng Diyos na hindi tayo nagtitiwala sa Kanyang salita, iniibig pa rin tayo ng Diyos. Kapatid, namatay si Kristo para sa iyo, para sa akin. Ganyan ka kamahal ng Panginoon.